Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating collective love reading. So, take only what resonates, guys. By the way, last call na lang. Hanggang August 2025 na lang ako mag-accept ng personal reading. Kung gusto mo magpabook dyan, doon na lang po sa aming Facebook page, Madam P. And then, kung gusto mo makakuha ng 20% discount, doon na lang po sa aming Facebook page na Sibol. Bad ng Sibol. Ayan, para makales ka, no? Dapat naka-follow ka din doon, naka-like. What do we have here for the sign of collectives? Paki-ano na rin ako, guys. Comment dyan sa baba. Kasi nagpapakita ng support sa akin, pagmamahal. Na-appreciate ko yung mga comments ninyo. Kahit po heart-heart lang, smileys, malaking bagay yun sa akin. Okay. So, you do have your past life relationship. And then playfulness. So, some of you could be dealing with a person wherein pwedeng may childhood connection kayo nitong person na to. And, kumbaga pwedeng nakakonect mo na siya noon pa. Nung, pwedeng years ago na nga no? And there's a lot of memories together. And ngayon, gusto mo ng chance with this person. So, pwedeng may disconnection sa inyong dalawa. And, by the way, may nababasa akong word na parang word na autistic or autism. I don't know kung meron ba siyang ganun or maybe part of family niya or part of family mo. Autism, ADHD, ganun. And then, tell me more about the connection, please, spirit guides, angel guides. We do have here Four of Diamonds, Queen of Clover, and Nine of Diamonds. Taurus, Virgo, Capricorn. The Joker is here, okay, and the Ace of Hearts. So, nakikita natin, you really do love this person. Mahal mo siya, mahal mo siya. Willing kang mag-take ng risk. I feel like hindi lang isang beses ka nag-take ng risk sa kanya. Pwedeng noon pa nag-take ka na ng risk sa kanya. And then, with the Nine of Diamonds and Four of Diamonds, ngayon kasi nag-focus ka sa money, finances, career. Pwedeng may mga bagay ka nang sinabi or in-advise dito sa person na to in the past. You love the person Kaya nga sabi ko nga, pwedeng yung iba sa inyo hindi lang isang beses nag-take ng risk dito sa person na to. Pwedeng dalawa or even more. King of Diamonds is here. Ten of Spade. Nine of Spade. So, this person, meron tayo ditong Ace of Hearts nagpakita. Maraming mga big changes na nangyari sa kanya. Patuloy na nangyari sa kanya, especially with regards to money. There's a lot of problem regarding that. Sa kanyang estado sa buhay, pera niya. Four of Spade is here, so wala siyang magawa regarding sa connection ninyo. I feel like this person, mahal ka niya, mahal ka rin niya. Pareho kayo, you both love each other. Pero financially kasi pwedeng hindi siya nakakuha ng stability ngayon. Meron na siya mga pagsubok and isa ito sa nagpapahirap sa kanya at sa connection na rin ninyong dalawa. So, yung iba sa inyo, pwedeng nagkakaroon ka ng financial difficulties. Kung hindi man, could be, alam mo, lagi nagpapakita itong number 5. Ayan, 2 beses na naman nagpakita dito. 5. That's an angel number for you. 555. Ayun, meron tayong 3 5 dito.
555. And then ito, bottom of the deck. That's an angel number for you. And it could be may kinalaman sa big change na pinagdadaanan mo ngayon or ginagawa mo ngayon sa buhay mo. So, you're focusing on big changes. Yung iba sa inyo, pwedeng nakamove on ka na dito sa person na to. Pero hindi naman nawala din yung love mo sa kanya. It's just that nakamove on ka na sa kung ano man yung naging connection ninyo, sa mga hindi nag-work out, at saka yung mga ni-risk mo, pwede ngayon, okay lang naman kahit hindi nangyari or naisa katuparan. Itong pagtitake ng risk mo na ito in the past na ginawa sa kanya, parang okay na lang sa ngayon sa'yo na nangyari yon. Okay. Tell me more. You do have your 9 of Clover. The 3 of Hearts is here. Jack of Hearts. 2 of Spades is at the bottom of the deck. Kukuha rin ako sa deck na ito. Okay, you do have here the Joker, the 7 of Spades, the 3 of Spades. Okay. Parehong 2 yung nasa ilalim ng bottom of the decks ninyo, no? I feel like there's a decision na gagawin regarding yung iba, there's a third party situation. So, may decision na gagawin dyan in the near future. And I feel like with the 7 of Spades, parang may mga tao na ililet go or hahayaan na lang umalis sa buhay niya. And the Joker is here because this person is going to take the risk dito. Yeah, ang main focus is relationship. There could be endings here. Puro spade yung nakita natin sa side niya, and also these are all cards na nagpapakita na sa ngayon, sa relasyon niya, pwedeng hindi siya ganun kaseryoso. Like, seryoso kasi napipilitan maging mature. Pero pagdating sa relationship, hindi niya yun talaga gusto. And then, I can see that there could be a decision here na pwedeng maging dahilan para itong relationship nito ay magkaroon ng changes. Tell me about the changes. Yeah, the Jack of Spades is here. 5 and 10 of Hearts is here. May involvement ng family, ha. Nakita tayo dito ng big change na may kinalaman sa pamilya. And the 5 of Hearts, although this is a very beautiful card, yung katumbas kasi nito sa tarot cards, no, is the 5 of Cups, which is nagpapakita ng yun yung pinakamalungkot na card sa tarot cards, tarot deck. So, nagpapakita yun ng kalungkutan, especially sa area na may kinalaman sa family. And the 7 of Clover, this is not good kasi pwedeng yung person mo ay may mga aalisan, lalayuan na may kinalaman sa usaping pamilya. And especially mother figure na magiging dahilan para magkaroon ng big change sa buhay niya. And with regards to you, you do have here the 3 of Hearts, the Jack of Hearts. Ayan, you do have here the 5 of Hearts and the Ace of Clover. Ayan, kung makikita mo si 5 of Hearts, nagpakita na rin siya dito sa bottom of the deck. So, there could be a new beginning dito sa, this is the 5 of Hearts, this is your person.
So, pwede magkaroon ng new beginning sa inyo dahil sa kalungkutan na mangyayari sa buhay niya. And, parang, malaki yung maitutulong mo dito sa ending na ito na mangyayari sa person na ito. So, thank you for watching, guys. I love you all. And, please do like and subscribe. Don't forget to comment down below. Thank you again for watching and bye-bye.